King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 521. Kasing manipis ng yelo. Ang kagubatan ay tila baluktot ng isang kapangyarihang nagpaikot dito mula araw hanggang gabi. Sa himpapawid, nagpumiglas ang mga katawan ng pinuno ng pamilyang Golden Sun at ng matanda sa sombrero ng damo. Shoo! Shoo! Dalawang talam ang tahimik na tumusok sa kanilang katawan. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay walang oras para umiwas. Nawasak ang puwersa ng kanyang buhay. Ikaw. Itinaas ng pinuno ng pamilyang Golden Sun ang kanyang ulo at nagawang makita ang figurine ng Elder Assassination. Plop. Bumagsak siya sa isang lusek ng dugo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ayaw. Paanong may gustong mamatay ng ganito? Sa kabilang panig, ang matanda na may sombrero ng damo ay nagawang lumipat sa gilid ng kalahating pulgada, ngunit kinusat pa rin ng talim ang kanyang puso. Isang soberano sa Dao of Assassination. Isa kang Sovereign Assassination. Umubo ng dugo ang matanda na may sombrero ng damo. Ang tanging nagawa niya lang ay iangat ang ulo at tingnan ang may koro ng figure. Sa kabilang panig, si Zhao Feng ay nakatayong hindi kumikibo habang pinipigilan ang pagkabigla sa kanyang puso. Ito ang lakas ng isang soberano. Hindi parang si Zhao Feng ay hindi pa nakakita ng sovereign. Nakakita siya ng sovereign sa Rising Dragon Auction, at isa rin ang Iron Blood Religion Patriarch. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang aktwal na lakas ng isang soberano. Ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay tiyak na maihahambing sa isang kalahating hakbang na Origin Core Realm at ang Elder na may sombrero ng damo ay mas malakas pa. Sa normal na mga kalagayan, kahit ako ay mahihirapang makatakas sa dalawang ito. Ang puso ni Zhao Feng ay hindi huminahon ng mahabang panahon. Noong una ay naisip niya na siya ay walang kapantay sa ilalim ng Origin Core Realm at dapat na kayang makipaglaban ng ilang suntok sa isang eksperto sa Origin Core Realm. Ngayon, tila malayo ang kanyang pagtatansya. Ang Assassination Elder ay hindi isang normal na soberano. Dalubhasa siya sa Dao of Assassination at nakapatay ng maraming sovereigns. Ang kanyang pinakamaluwalhating tagumpay ay halos magtagumpay sa pagpatay kay Sword Saint Ye Wuxi. Ang tunog ng Skeletal Division Leader ay lumitaw sa kanyang isipan. Dao ng Assassination. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Hindi katakataka na ang pinuno ng pamilyang Golden Sun ay hindi maramdaman ang pagpatay ni Elder kahit na sa kanyang linya ng dugo. Ang dalawa mula sa pamilyang Golden Sun ay hindi nakaiwas habang pinutol sila ng sovereign na parang labanos. Assassination Elder, hindi ko akalain na nakabawi ka na ng lakas. Magaling ka sa pagtapos nitong dalawang hipon. Casual na sabi ni Zhao Feng at tila hindi man lang nagulat. Dalawang hipon. Namula ang mukha ng babaeng nakasuot ng itim nang marinig ito. Ang isa sa mga inatake ay ang pinuno ng pinakamalakas na pamilya ng I Bloodline at ang isa ay isang elder na ang lakas ay lumampas sa normal na kalahating hakbang na Origin Core Realms. Gayunpaman, sinabi ni Zhao Feng kung ano ang ginawa niya ng casual. Kung kaharap niya ang dalawang iyon, malamang mas mabilis siyang tumakas kaysa kuneho. Division Leader Yugo, kung nakuha mo ang lahat ng iyong lakas at ginamit ang iyong mga diskarte sa enerhiya ng pag-iisip upang kontrolin ang mga tao, ang aming lakas ay magiging pantay. Hindi nakita ni Elder Assassination na kakaiba ang mga salita ni Zhao Feng. Division Leader Yugo, ikaw ay. Nanginig ang puso ng matanda na may damo at ang kanyang mukha ay napuno ng kawalan ng kakayahan, pait, at panghihinayang. Kung alam sana nila noon pa na ang target nila ay isang division leader, hindi na sana nila sinubukang atakihin siya kahit na mayroon silang 100 lakas ng loob. Plop. Ang matanda na may sombrero ng damo ay hindi na nakatagal pa at namatay. Bagamat ang pag-atake ni Elder Assassination ay hindi direktang tumama sa puso ng Elder na may sombrero ng damo, madali pa rin para sa isang soberano na pumatay ng isang kalahating hakbang na Origin Core Realm sa isang suntok. Sa ilang paghinga lamang, ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang matanda na may sombrero ng damo ay parehong nahulog sa mga lusek ng dugo. Hindi nakita ng babaeng nakasuot ng itim o ni Zhao Feng kung paano sila pinatay ni Elder Assassination. Shua. Naglaho ang madilim na gabi, na naiwan na lamang si Elder Assassination. Division Leader Yugo, paano mo nasaktan ang pamilya Golden Sun?
Nabalitaan ko na ikaw ang may pananagutan sa bahagi ng Northern Continent. Lumapag si Elder Assassination sa tabi ni Zhao Fang, at dahil sa sobrang lapit na distansya, nanlamig ang puso ni Zhao Fang. Ang kanyang kalagayan ngayon ay parang naglalakad sa isang mahigpit na lubad. Bagamat nahulaan na ni Zhao Fang na ang taong sumusunod sa kanya ay maaaring isang sovereign, hindi niya inaasahan na ito ay si Elder Assassination, isang taong dalubhasa sa Dao of Assassination at isang taong maaaring walang pag-asa laban kay Zhao Fang. Sa ilalim ng sitwasyong ito, kinailangan ni Zhao Fang na kumilos ng mahinahon kung hindi ay ihayag niya ang kanyang sarili. Kasabay nito, sinabihan niya ang Skeletal Division Leader na huwag gumawa ng anumang random na paggalaw o papatayin niya ito kaagad. Ang Skeletal Division Leader ay masunurin. Alam nitong mas mabilis itong patayin ni Zhao Fang kaysa sa maaaring patayin ni Elder Assassination kay Zhao Fang. Ang sitwasyon sa Northern Continent ay hindi masyadong maganda. Mapait na bamantong hininga si Zhao Fang at sinabi ang ilang impormasyon na ibinigay ng Skeletal Division Leader. Mas malaki pa ang pressure na kinakaharap ng Middle Continent. Umiling si Elder Assassination. Nalaman din ni Zhao Fang ang ilang impormasyon mula kay Elder Assassination. Ang Middle Continent ay isang napakahalagang lugar sa plano ng Scarlet Moon Demonic Religion, at karamihan sa mga eksperto nito ay narito. Ginawa ang lahat upang harapin ang isang napakalaking puwersa, ang Sagradong Alyansa. Ay oo, may isa pang division leader sa malapit. Gusto mo ba siyang makilala? Higit pa rito, ang Patriarch ay nasa Middle Continent din at malapit nang umalis sa pag-iisa. Ang sinabi ni Elder Assassination ay nagpalundag sa puso ni Zhao Fang. Siya ay aksidenteng nakapasok sa gitnang punong tanggapan ng Scarlet Moon Demonic Religion. Dahil alam niya na ang Patriarch ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nasa Middle Continent din, nagkaroon si Zhao Fang na agad na tumakas, ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpanik. Gusto ko talagang makilala si Patriarch, pero kung hindi ko muna aayusin ang gulo sa Northern Continent, ang magiging resulta ay hindi lubos maisip. At saka, kailangan kong mabawi agad ang lakas ko. Walang magawang sinabi ni Zhao Fang habang tinanggihan lahat ang mga mungkahi ni Elder Assassination. Nako, hindi masama na unahin mo ang kabuuang sitwasyon. Hindi pinilit ni Elder Assassination si Zhao Fang. Pagkatapos noon, nagpalitan ng lihim ang dalawang figure sa kagubatan. Sa prosesong ito, tinatapakan ni Zhao Fang ang manipis na yelo. Kung hindi dahil sa kanya ang Jade Dragon Protection, hindi niya sana madaling sinubukan ang planong ito. Makalipas ang kalahating buwan, Golden Sun Sacred City. So, isang hindi maipaliwanag na malakas na aura ang lumipad sa Golden Sun Sacred City. Sinong nandyan? Nakita ng mga gwardya ang isang kumikinang na liwanag na bumababa mula sa langit. Ang nagniningning na liwanag ay tila ang tanging bagay sa mundo. Nasaan si Zhao Fang? Ang bagong dating ay isang kabataang itim ang buhok na ang mga mata ay parang mga bituin. Bawat kilos at galaw ng kabataan ay naglalaman ng makapangyarihang hangarin na hindi magawang tumingin sa kanya ng iba. Zhao Fang. Marami sa mga eksperto sa Golden Sun Sacred City ang nagulat. Napakalakas ng aura ng bagong dating at may kumpiyansa siya na tila sisirain ang lahat. Siya iyon. Yu Tianhao. May bumulalas nang makilala nila ang pagkakakilanlan ng kabataan, at nagkagulo ang Golden Sun Sacred City. Siya yon. Ang isa pang pinuno ng napakahusay na kamangha-manghang henyo ng kontinente. Kakaalis lang namin ng bangungot na iyon kalahating buwan na ang nakakaraan at isa pa ang lumitaw. Ang mga miyembro ng pamilyang Golden Sun ay nadama na walang magawa. Kalahating buwan na ang nakalipas, inalis ni Zhao Fang ang kanilang titulo ng pinakamalakas na bloodline ng kontinente. Isa na itong kritikal na hit para sa pamilyang Golden Sun, at ngayon ay lumitaw ang isang taong kapantay ni Zhao Fang. Sa mga tuntunin ng katanyagan, nalampasan ni Yu Tianhao si Zhao Fang. Yu Tianhao, tapos na ang Tea Party. Isang bahagyang galit na boses ang tumunog mula sa loob ng Golden Sun Sacred City. Shua. Lumitaw sa ere ang isang kabataang may gininto ang buhok at may ikatlong mata sa noo. Ito ay ang Three-Eyed Saint. Pagkatapos matalo, ang kanyang saloobin ay bastos at walang nang-ahas na saktan siya. Mahigit 100 tao na ang napatay niya. Sa makatuwid,
sa ikalawang pagpapakita ng Three-Eyed Saint, tumahimik ang lahat. Ang Three-Eyed Saint ay hindi nagbigay ng anumang mukha kay Yu Tianhao. Ang tanging kalaban ng Three-Eyed Saint sa Tea Party ay si Yu Tianhao, ngunit hindi man lang siya nagpakita. Ang pagkatalo ng Three-Eyed Saint kasama ang hindi malaman na kinaroroonan ng kanyang ama ay nag-compress ng kanyang galit. Ikaw ang Three-Eyed Saint. Naningkit ang mga mata ni Yu Tianhao at tila alam niya ang pangalan ng kabataang ito. Malamig na bamulong ang Three-Eyed Saint. Yu Tianhao, lumamig na ang tsaa mula sa tea party. Sa tingin mo ba madali akong mabuli? Darating upang hamanin ako pagkatapos ni Zhao Fang. Hindi. Umiling si Yu Tianhao at mahinang sinabi. True Dragon Tea Party. Hindi ako interesado dyan. Nandito ako para kay Zhao Fang. Siya lang ang kalaban ko. Nang marinig ito, halos sumabog sa galit ang Three-Eyed Saint na kakatahimik lang. Katawa-tawa. Mayabang. Si Zhao Fang ay dumating na may mapagpakumbaba na saloobin upang matuto, samantalang si Yu Tianhao ay mayabang lamang. May nakakaalam ba kung saan nagpunta si Zhao Fang? Sinulyapan ni Yu Tianhao ang mga tao, ngunit walang nang ahas na sumagot sa kanya sakaling maparusahan sila ng Three-Eyed Saint. Hindi na nanatili si Yu Tianhao. Tumalikod siya habang bumubulong sa sarili. Kung gayon, pupunta ako sa Canopy Great Country. King of Gods, Kabanata 522. Ligtas na pagbabalik. Nang makitang hindi siya makakakuha ng sagot, umalis si Yu Tianhao sa Golden Sun Sacred City. Tumalikod na lang siya at umalis. Nagulat ang mga tao sa lungsod. Tila hindi interesado si Yu Tianhao sa Tea Party o kahit sa Three-Eyed Saint. Gusto mong umalis ng ganon-ganon lang. Lumitaw ang galit sa mga mata ng Three-Eyed Saint. Ang pakiramdam ng minamaliit ay nag-alab sa kanyang galit. So, sa malamig na singhap, hinabol niya si Yu Tianhao habang ang isang nagniningning na liwanag ay nagmula sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo? Huminto si Yu Tianhao sa hangin at malamig na tumingin sa Three-Eyed Saint. Yu Tianhao, hindi pa rin tayo nag-aaway, ikaw at ako. Isang gintong sinag ng liwanag ang sumilay mula sa katawan ng Three-Eyed Saint nang bumukas ang kanyang ikatlong mata. Ang transparent na gininto ang aura ay damaloy sa hangin. Napakalakas ng aura na kahit ang mga normal na napakahusay na kamanghamanghang henyo ay hindi ito magagawa ng direkta. Karapat-dapat ka talagang manalo sa Sacred True Dragon Gathering ng 2 beses, ngunit hindi na ito ang iyong panahon. Higit pa rito, ang pamilyang Golden Sun ay natalo ng aking pamilyang Yu sa nakalipas na ilang daang taon. Nanghihinayang sabi ni Yu Tianhao. Walang muwang na brat. Noong walisin ko ang Sacred True Dragon Gathering, sinusubukan mo pa ring malaman kung paano isusuot ang iyong pantalon. Tumawa ang Three-Eyed Saint sa halip na magalit. Kahit na narinig na niya kung gaano ka-arrogant si Yu Tianhao, nagulat pa rin siya sa katotohanan. Kailangang malaman ng isa na ang Three-Eyed Saint ay ang nanalo sa 2 Sacred True Dragon Gatherings bago si Yu Tianhao, at maaari siyang ituring na senior ni Yu Tianhao. Ang kanyang paglilinang at kaalaman ay parehong mas mataas kay Yu Tianhao. Kung ganoon, maglaban tayo. Malutong na sabi ni Yu Tianhao habang naglalabas siya ng matinding hangarin sa labanan. Halatang alam niya ang pangalan ng Three-Eyed Saint at alam niyang karapat-dapat ang huli na maging kalaban niya. Bawiin ko ang kaluwalhatian ng pamilyang Golden Sun. Ang bloodline ng Three-Eyed Saint ay nagapoy habang ang kanyang ikatlong mata ay nakalock kay Yu Tianhao. Ang katawan ni Yu Tianhao ay naging mas mabigat dahil ang espasyo ay tila pinaghihigpitan ng ilang uri ng kapangyarihan. Golden Void Dragon Sun Claw. Ang kamay ng Three-Eyed Saint ay nakaunat, kumikinang ng ginto. Ang nakamamanghang claw ay tila nagpang-inag sa kalawakan at, kasama ng paghihigpit ng kanyang Sacred Eye Bloodline, ito ay bumuo ng isang perpektong pag-atake. Kahit na ang pinakamataas na True Lord rank ay maaantig sa pag-ataking ito, hindi ito kayang harapin. Si Yu Tianhao ay nakatayong hindi gumagalaw, hindi gumagawa ng anumang senyales upang umiwas. Parang baliwala lang na ikinulong siya ng bloodline ng Sacred Eye. Break. Nang walang pag-iisip, itinulak ni Yu Tianhao ang kanyang palad. Isang kislap ng kamangha-manghang liwanag ang nagmula sa kanyang palad. Tila naging sentro ito ng mundo,
na para bang nagawa nitong durugan ang lahat ng tinatahak nito. Kung naruroon si Zhao Feng, matutulala siya. Ang layunin ni Yu Tianhao ay tila katulad ng isang sovereign. Gayunpaman, ang layunin ni Yu Tianhao ay kumakatawan sa kanyang katawan, simple at prangka. Bam! Crack! Isang malakas na pagsabog ang tumunog, at lahat sa loob ng Golden Sun Sacred City ay nakaramdam ng isang alon ng buhangin at alikabok na pumutok sa kanila. Plop! 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 Ang ilan sa mga manunood ay pinalipad sa pamamagitan ng bug zone ng hangin mula sa sagupaan, at ang mga manunood ng True Spirit Realm ay napabuntong hininga habang nakatingin. Sa hangin, ang gininto ang kuko ng Three-Eyed Saint ay agad na nabasag. Wow! Ang Three-Eyed Saint ay umatras ng ilang hakbang at iniluwa ang isang subo ng dugo sa hindi makapaniwala, unparalleled battle technique. Hindi, tila pinagsanib mo ang layunin ng ilang mana. Three-Eyed Saint, kung hindi mo gagamitin ang iyong tunay na kakayahan, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon mamaya. Ngumiti si Yu Tianhao. Huminga ng malalim ang Three-Eyed Saint na may tame time na ekspresyon. Bago ang laban, naisip niya na medyo mahina si Yu Tianhao kaysa kay Zhao Feng dahil wala siyang napakapangit na bloodline tulad ng huli, kaya dapat mas mataas ang tsansa niyang manalo. Noong nag-away sila, tunay na naunawaan ng Three-Eyed Saint kung gaano katikat si Yu Tianhao at ang pamilya Yu. Hindi nakakagulat na ang kanyang ama at mga ninuno ay pinigilan ng pamilya Yu. Kahit si Zhao Feng ay hindi kayang talunin si Yu Tianhao sa panahon ng Sacred True Dragon Gathering. Three-Eyed Divine Light, Golden Crow World Smothering. Ang ikatlong mata ng Three-Eyed Saint ay parang araw habang nagbibigay ito ng maliwanag na sinag ng liwanag. Woo! Isang nagniningas na gintong uwak ang lumipad sa kalangitan at sinunog ang lahat ng nasa daanan nito. Ang pag-atake na ito ay tila nasusunog ang hangin mismo. Sa sandaling ito, ang Three-Eyed Divine Light Secret Technique ng Three-Eyed Saint ay itinulak sa maximum, na sinusunog ang parehong mental na enerhiya at ang pisikal na mundo. Hahaha! Mas katulad niyan. Tumawa si Yu Tianhao habang itinulak ang isa pang palad. Unparalleled. Isang misteryosong palad na sumirit sa lamig na tila nilalamon ang lupain. Boom! Ang palad na ito ay sumasalamin sa Heaven Earth Yuan Chi habang dinudurog nito ang lahat ng humahadlang. Anong nangyayari? Napabuntong hininga ang mga eksperto sa Golden Sun Sacred City habang tumatalon ang kanilang mga puso. Lahat sa loob ng ilang milya ay natatakpan ng palad. Pati ang buwan at mga bituin ay tila nilalamon, nawalan ng liwanag. Ang Three-Eyed Saint ay tila napakaliit kumpara sa kapangyarihang ito. Kahit na ang kanyang ama at ang First Elder ay hindi nagbigay sa kanya ng ganoong pressure. Bagamat ang Three-Eyed Divine Light ay maaaring magwatak-watak ng anuman, ang kanyang pag-atake ay naharang ng mga layer ng nangingibabaw na puwersa. Ang mas nakakatakot ay ang palad ni Yu Tianhao ay naglalaman pa ng isang malakas na enerhiya sa pag-iisip na dumurog sa kakayahan ng kanyang Three-Eyed Divine Light sa pagpapakalat ng enerhiya ng kaisipan. Bam! Sa harap ng palad na ito, ang Three-Eyed Saint ay hindi tumagal ng higit sa 2 paghinga bago siya pinalipad. Teng! So! Wow! Ilang beses na bumaligtad ang kanyang katawan sa hangin at nagluwa siya ng mga subo ng dugo. Halos mabaliw siya sa sakit na nagmumula sa buong katawan niya. Paano ito magiging lakas ng isang tao sa True Lord rank? Bagamat ang kanyang cultivation ay halos nasa huling yugto na True Lord rank, walang mental energy o layunin sa ilalim ng Origin Core Realm ang may kukumpara sa kanya. Natigilan ang Three-Eyed Saint. Ang pagkakaiba ng cultivation sa pagitan ng dalawa ay hindi malaki, ngunit ang unparalleled ni Yu Tianhao ay ganap na dinurog ang kanyang Three-Eyed Divine Light. Matapos umatras ng ilang daang yarda, nagawa ng Three-Eyed Saint na patatagin ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay maputlang puti, at maging ang kanyang Sacred Eye Bloodline ay tila nahaharap sa isang uri ng mental energy attack. Hindi ikaw ang aking kapareha, kahit na ikaw ay nasa iyong tuktok. Mahinang sabi ni Yu Tianhao. Malinaw na nakita niya na bahagyang nasugatan ang bloodline power ng Three-Eyed Saint. Pagkatapos ng lahat, nakipag-away siya kay Zhao Feng kalahating buwan na ang nakalipas at hindi pa rin gumagaling ang kanyang mga sugat. Nabuksan mo na ba ang maalamat na unparalleled heaven battle ng bloodline? Huminga ng malalim ang Three-Eyed Saint.
Unparalleled Heaven Battle ang bloodline. Mapapasiklab ko lang ang bloodline na iyon sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga kalaban na mas malakas kaysa sa akin. Hindi ka qualified. Ngumiti si Yu Tianhao at lumipad. Nanginig ang puso ng Three-Eyed Saint nang mawala ang kanyang kahihiyan at galit. Dinurog na siya ni Yu Tianhao. Natalo siya ng fair and square. Ang pagkakaiba ni Yu Tianhao at Zhao Feng ay si Yu Tianhao ay prangka at hindi nakikipaglaro. Habang si Zhao Feng ay may napakalaking kalamangan din, siya ay dumating na may mapagpakumbaba na ugali. Sa dalawa, mas hinangaan ng Three-Eyed Saint si Yu Tianhao. Si Zhao Feng ay isa lamang masamang magnanakaw. Golden Sun Sacred City. Pinaalis ng lahat si Yu Tianhao gamit ang kanilang mga mata. Ang kanilang mga puso ay hindi magawang kumalma. Sa sandaling ito, naiintindihan ng lahat ang isang bagay. Tapos na talaga ang panahon ng Three-Eyed Saint. Ang panahong ito ay kabilang sa dalawang pinuno ng napakahusay kamangha-manghang henyo. Si Yu Tianhao ay tiyak na umalis para hanapin si Zhao Feng. Ang dalawang pinuno ng napakahusay kamangha-manghang henyo na ito ay nakatayo sa tuktok ng 12-dosenang henerasyon, ngunit sino ang tunay na hari? Baka sa mga mukha nila ang pananabik at inaasahan. Jinyang Shengtian, hindi ko akalain na ang Azure Flower Continent ay may mga nakakatakot na henyo. Kahit na ang nangungunang True Dragon henyo ng Three Saint Palace ay nasa ganoong antas lamang. Isang makapal na kilay na kabataan ang lumitaw sa tabi ng Three-Eyed Saint. Ang Three-Eyed Saint ay hindi sumagot, ngunit ang kanyang pananahimik ay nagpapahiwatig na siya ay sumang-ayon. Kung may rerekomenda ko ang dalawang iyon sa Three Saint Palace, iyon ay isang malaking tagumpay. Nagpatuloy ang makakapal na kilay na kabataan. Parang nasa sabik siya. Irerekomenda sila sa Three Saint Palace. Hindi pwede. Bulalas ng Three-Eyed Saint. Jinyang Shengtian, ito ay isang magandang pagkakataon para sa amin. Kung gagantimpalaan tayo ng sekta, baka magkaroon tayo ng pagkakataong makalusot. Hindi nasiyahan ang makakapal na kilay na kabataan. Una sa lahat, tiyak na hindi sasali si Yu Tianhao sa Three Saint Palace. Ang pamilya Yu ay may malaking background sa labas ng mundo at wala sa kanilang mga henyo ang naipadala sa Three Saint Palace. Kung hindi ako nagkakamali, nagmamadali si Yu Tianhao na hamanin si Zhao Feng dahil aalis siya sa Azure Flower Continent at pupunta sa isang misteryosong puwersa na maaaring mas malakas pa kaysa sa Three Saint Palace. Paliwanag ng Three-Eyed Saint. Kaya ganyan yan. Hindi naman nagulat ang kabataan. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ay masyadong malaki at ang Azure Flower Continent ay isang maliit na butil lamang. Ngunit tiyak na walang ganoong background si Zhao Feng. Sumili ang ngiti sa mukha ng makapal na kilay na binata. Hindi mo magagawa ito. Kung sasali ang batang iyon sa Three Saint Palace, saan pupunta ang mukha ko? Halos sumabog ang Three-Eyed Saint. Kung si Zhao Feng ay sasali sa Three Saint Palace, kung gayon ang kanyang Sacred Eye bloodline ay magiging wala. Mawawala ang lahat kung sasali si Zhao Feng. Makalipas ang ilang buwan, ang Canopy Great Country, pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Q. Isang arko ng kidlat ang dumaong. Sa wakas nakabalik na ako. Ang taong ito ay isang asol na buhok na kabataan na nagpakawalan ng hininga. Sa pag-iisip kung paano niya nakausap ang isang elder ng Scarlet Moon Demonic Religion sa napakalapit na distansya, nadama niya pa rin ang swerte niya. Buti na lang at tumingin siya sa paligid at wala siyang nakitang senyales na sinusundan siya. Ngayong nakabalik na siya sa pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion, pakiramdam niya ay ligtas siya. Total, may soberano dito. King of Gods, Kabanata 523. Ang pagtatanong ng soberano. Dumating si Zhao Feng bago pa man si Prince Jin at ang iba pa mula sa Canopy Great Country. Nakabalik pa rin sina Jiang Sanfeng at Dai Ye. Pagkalapag ni Zhao Feng, lumabas si Deputy Patriarch Timo. Kumusta ang Tea Party? Tanong ni Timo. Para matulungan si Zhao Feng na makitungo sa Three-Eyed Saint, nagbigay si Timo ng buod ng bloodline ng Sacred Eye ng pamilyang Golden Sun. Hindi masama. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng habang kinukwento niya ang nangyari sa Tea Party. Tuwang-tuwa si Timo matapos niyang marinig ang, "Hindi ko akalain na ang titulo ng pinakamalakas na ay bloodline ng kontinente ay magbabago dahil sa iyo.
Biglang naalala ni Zhao Feng na ang pinuno ng pamilyang Golden Sun at ang kanilang First Elder ay hinabol siya at pinatay ng Elder Assassination. Dapat ko bang sabihin iyon kay Timo? Habang nag-aalangan si Zhao Feng, isang boses ang tumunog sa tabi ng kanilang mga tainga. Zhao Feng. Timo. Patriarch Hong. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Muntik na niyang makalimutan kung sino ang tunay na pinuno ng Iron Blood Religion. Pagkaraan ng ilang sandali, nakilala ni Zhao Feng at Timo si Patriarch Hong sa palasyo sa ilalim ng lupa. Namumula ang mukha ni Patriarch Hong at hindi moari ang kanyang aura. Ang kanyang bawat kilos at galaw ay tila sumasalamin sa Heaven-Earth Yuan Qi, at ang kanyang layunin ay maraming beses na mas malakas kaysa sa isang True Lord rank. Zhao Feng, hindi ko akalain na kaya mong talunin ang Three-Eyed Saint at makuha ang titulo ng pinakamalakas na bloodline ng kontinente. Pinuri ni Patriarch Hong. Ang Patriarch at ang Deputy Patriarch ay labis na nasiyahan kay Zhao Feng. Masasabing ang kabataang nakatayo sa kanilang harapan ay ang pinakatalentadong bloodline genius sa kontinente. Kahit na ang 10 major forces ay gagawin ang kanilang makakaya upang palakihin ang gayong kamangha-manghang henyo. Patriarch Hong, may kailangan ka pa ba? Ininspeksyon ni Zhao Feng si Patriarch Hong at nalaman na halos gumaling na ang kanyang mga sugat. Sa sandaling muling lumitaw ang soberanong ito, wala nang ibang boses sa Canopy Great Country. 70 hanggang 80% ng aking lakas ay nakabawi at ako ay pupunta sa Sacred Alliance sa loob ng ilang buwan. Naisip mo ba yung sinabi ko noong nakaraan? Nakangiting tanong ni Patriarch Hong. Anong sinabi niya noong nakaraan? Hindi nagtagal ay naalala ni Zhao Feng kung ano iyon. Zhao Feng, ang pagsali sa Three Saint Palace ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyo at sa Iron Blood Religion. Kailangan mong maunawaan na ang mga isla sa malapit, kabilang ang Azure Flower Continent, ay pinamumunuan ng Three Saint Palace. Nagbabala si Timo. Nang marinig ito, nagsimulang mag-alinlangan at magpumiglas si Zhao Feng. Nagkatinginan sina Patriarch Hong at Timo. Zhao Feng, mayroon ka bang isang bagay na hindi mo masabi? Tanong ni Patriarch Hong. Pagkatapos ay sinabi ni Zhao Feng sa kanila ang tungkol sa sitwasyon kay Liu Quixen. Matapos marinig ang paliwanag ni Zhao Feng, parehong naunawaan ni Patriarch Hong at Timo. Si Liu Qingxen ay fiancé ni Zhao Feng, kaya makatwiran na susubukan niyang hanapin ang Sky Saint Qin inheritance sa hinaharap. Ang Zhao Feng na ito ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa mga relasyon. Nagkatinginan sina Patriarch Hong at Timo at bumantong hininga. Sa totoo lang, may isa pang dahilan kung bakit hindi makapagdesisyon si Zhao Feng na sumali sa Three Saint Palace, at iyon ay dahil kay Zhao Yufei at sa Purple Saint Ruins. Higit pa rito, interesado siya sa 8 Great God Eyes na nakipag-usap sa kanya ng sage. Ang lahat ng iyon ay nangangahulugan na si Zhao Feng ay hindi maaaring paghigpitan ng anumang puwersa. Zhao Feng, hindi kami makikialam sa desisyon mo, ngunit dapat sapat kang malakas para umalis sa lugar na ito at pumasok sa labas ng mundo. Kailangan mong maabot ang kalahating hakbang na Origin Core Realm bago ka umalis. Sabi ni Patriarch Hong. Salamat sa iyong mga payo. Nagpasalamat si Zhao Feng sa kanya. Ayaw ng dalawa na ipagsapalaran ni Zhao Feng ang kanyang kaligtasan sa labas. Mas maganda kung manatili siya sa 2-star Three Saint Palace. Gayunpaman, iginagalang nila ang desisyon ni Zhao Feng. Ang isang pinuno ng napakahusay na kamanghamanghang henyo na nalampasan ang mga henyo ng 12-dosenang henerasyon ay maaaring iba sa lahat. Susunod, itinuro ni Patriarch Hong ang ilang karaniwang kaalaman kay Zhao Feng. Sa teorya, sapat na ang True Lord rank para tumawid sa karagatan at makapasok sa labas ng mundo. Yun ang pinakamababang kinakailangan. Tumigil si Patriarch Hong. True Lord rank. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng. Mayroon lamang maliit na bilang ng True Lord rank sa Canopy Great Country, at ang isang malakas na bansa ay mayroon lamang isa o dalawa. Nangangahulugan din ito na marami sa mga nilalang dito ay pinaghihigpitan. Higit pa rito, ang True Lord rank ay ang pinakamababang kinakailangan lamang. Ang panganib na kinakaharap ng isang normal na True Lord rank kapag lumabas ay medyo mataas. Karaniwan, sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa half-step na Origin Core Realm ay mababawasan ng kaunti ang panganib.
Ang mga soberano ay medyo bihira sa labas ng mundo at maaaring ligtas na gumala sa paligid. Paliwanag ni Patriarch Hong. Sa katotohanan, ang mga sovereign ay madalas na naglalakbay sa ibang mga isla, ngunit ang mga nasa True Lord rank ay hindi pupunta maliban kung sila ay pinamumunuan ng isang sovereign. Halimbawa, paminsan-minsan ay pumupunta si Patriarch Hong sa iba pang mga isla sa malapit kapag siya ay nasa pinakamataas na bahagi. Pagkaraan ng 3 araw, ginulat ni Patriarch Hong ang mundo sa kanyang Origin Core Realm Cultivation. Sa loob ng kalahating buwan, nabigla ang balita sa buong itaas na antas ng Canopy Great Country. Sa isang tiyak na araw, nagpunta pa nga si Patriarch Hong upang bigyan ng personal na pagbisita ang mga Imperial. Ang mga Imperial ay tahimik at wala ng pagtutol. Mula ngayon, si Patriarch Hong ang magiging Grand Duke ng bansa. Ang Iron Blood Religion ay magiging relihiyon ng bansa. Ang pagiging kaaway ng Iron Blood Religion ay nangangahulugan ng pagiging kaaway ng mga Imperial. Walang magawa ang Emperor sa desisyong ito. Sa sandaling lumitaw ang isang soberano, ang 8 puwersa ng Canopy Great Country ay walang sariling boses. Walang alinlangan, ang Iron Blood Religion ang naging nangungunang puwersa ng bansa. Kahit na wala si Patriarch Hong, sapat na sina Zhao Feng at Timo para supilan ang mga Imperial. Sa isang sovereign, ang Iron Blood Religion ay hindi malayong maging isang one-star sect, kailangan lang nilang matugunan ang ilang karagdagang mga kinakailangan. Si Zhao Feng ay walang pakialam sa lahat ng iyon. Siya ay umalis sa pangunahing punong tanggapan 10 araw na ang nakakaraan upang maghanap ng ilang mga lugar na paglilinang. Makalipas ang kalahating buwan, pagkatapos na muling magpakita sa mundo si Patriarch Hong. So, isang maliwanag na sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit. Sinamahan ito ng isang malakas na aura, na nagpasindik sa pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Maging si Deputy Patriarch Timo ay nakaramdam ng pressure. Sinong nandyan? Nag-react ang mga eksperto ng Iron Blood Religion, na ipermahan habang malamig silang nakatingin sa itim na buhok na kabataan sa kalangitan. Yu Tianhao. Nakilala siya ni Jiang Sanfeng at ng ilang iba pa at nagpaliwanag. Ang itim na buhok na kabataan ay si Yu Tianhao, na nagmula pa sa Golden Sun Sacred City. Nandito ba si Zhao Feng? Si Yu Tianhao ay casual na tumingin sa mga tao, at lahat ng nakatingin sa kanya ay parang tinamaan ang kanilang mga puso. Kahit na ang isang kasing lakas ni Timo ay hindi nakaharap sa titig ni Yu Tianhao ng direkta. Ang Yu Tianhao na ito ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Nagulat si Timo. Yu Tianhao, hindi ka dumating sa tamang oras. Umalis si Deputy Patriarch Zhao 10 araw na ang nakalipas. Tila, nagpunta siya upang maghanap ng isang tahimik na lugar upang maglinang. Sabi ni Jiang Sanfeng. Kailan siya babalik? Nagpa siya si Yu Tianhao na manatili sa Iron Blood Religion ng ilang sandali. Kung nawala siya sa pagkakataong ito, maaaring hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na labanan muli si Zhao Feng. Yu Tianhao. Anak ka ni Yu Xingchen. Isang matandang boses ang narinig sa isipan ni Yu Tianhao. Soberano. Natigilan ang ekspresyon ni Yu Tianhao habang sinabi niya sa malalim na tono. Binabati ng junior na ito ang Senior Hong. Sa Azure Flower Continent, may limitadong bilang ng mga sovereign at lahat sila ay magkakilala. Nang makitang mayroong sovereign dito, naging mas magalang ang mga kilos ni Yu Tianhao at tahimik siyang naghintay. Sa palasyo sa ilalim ng lupa. Brother Hong, parang nandito si Yu Tianhao na may hindi magandang intensyon. Sa buong kontinente, marahil siya lang ang makakagalaw sa posisyon ni Zhao Feng. Ang labanang ito ang magpapasya sa numero 1 henyo sa kontinente. Sabi ni Timo sa tonong nag-aalala. Mataimtim na tumango si Patriarch Hong, ang ama ni Yu Tianhao ay napakalakas kahit sa mga sovereigns, at maging ang Three Saint Palace ay nag-iingat sa background ng pamilya Yu. Brother Hong, sino sa tingin mo ang mananalo kina Yu Tianhao at Zhao Feng? Mahalagang tanong ni Timo. Kung hindi pa sinindihan ni Yu Tianhao ang kanyang unparalleled Heaven Battle Bloodline, mayroon lang siyang 40% tsansa na manalo laban kay Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ang kaluluwa at ay bloodline ni Zhao Feng ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Ngunit,
kung si Yutian House ay nag-apoy sa maalamat na unparalleled heaven battle bloodline, kung gayon ang kanyang tsansa na manalo ay aabot sa 50 hanggang 60%. Sagot ni Patriarch Hong. Bilang isang soberano, ang mga pandaman ni Patriarch Hong ay lubhang matalas. Kung hindi iyon ang kaso, hindi niya makikitang akma na ibigay kay Zhao Feng ang Ball of Ice Soul at ang Dark Eye Incomplete page sa unang pagkikita nila. Sa isang kisap mata, mahigit 12 araw ang lumipas. Hihihi, Patriarch Hong, matagal na tayong hindi nagkita. Sana maayos ang kalagayan mo. Isang matandang dawis na nakasuot ng puting damit ang lumutang pababa. Sa sandaling bumaba siya, huminto ang Heaven Earth Yuan Qi, pagkatapos ay umagos patungo sa kanya na parang batis. Tanging ang mga nasa True Mystic rank o mas mataas lang ang makakadama ng banayad na pagbabagong ito. Sa isang guest room sa loob ng headquarters ng Iron Blood Religion. Isa pang soberano. Nagbago ang ekspresyon ni Yutian Hao. Hahaha, daw Sovereign Beiyan. Ilang daang taon na tayong hindi nagkikita at may oras ka pang pumunta dito. Isang iskarlata ang buhok na elder ang bumungad at binati ang nakaputing damit na matandang dawis. Si Patriarch Hong iyon. Ang Dao Sovereign Beiyan na ito ay nagpakita pabalik sa Sacred True Dragon Gathering. Dao Sovereign Beiyan. Ang Grand Elder ng Heavenly Yuan Clan. Maliit na bilang lamang ng mga tao tulad ni Timo ang nakakilala sa pagkakakilanlan ni Dao Sovereign Beiyan. Hindi nagtagal, si Dao Sovereign Beiyan, Patriarch Hong, at Deputy Patriarch Timo ay magkasamang umupo sa isang bulwagan. Dao Sovereign Beiyan, malamang na hindi ka pumunta sa Iron Blood Religion dahil lang nasa daan ito, tama ba? Naningkit ang mga mata ni Patriarch Hong. Nagkakilala ang dalawa dahil pareho silang soberano, ngunit hindi sila masyadong pamilyar sa isa't isa. Pumunta ako sa oras na ito para makita si Zhao Feng. Dumiretso sa punto si Dao Sovereign Beiyan. Makita si Zhao Feng. Nagkatinginan sina Patriarch Hong at Deputy Patriarch Timo. Isa pa. Dumating si Yutian Hao para sa parehong dahilan at hindi pa rin umaalis. Naisip ito ni Timo at hindi nagtagal ay nalaman niya ang intensyon ni Dao Sovereign Beiyan. Gaya ng inaasahan. Ang aking disipulong si Yufei at Zhao Feng ay magkasamang pumunta sa hindi kilalang mana. Hindi nagtagal ay ipinaliwanag ni Dao Sovereign Beiyan ang kanyang intensyon. Ito ay sa loob ng inaasahan. Gusto niyang personal na tanungin si Zhao Feng tungkol sa kinaroroonan ni Zhao Yufei pati na rin ang kanyang sitwasyon. Si Zhao Feng ay nakabalik ng ligtas, ngunit wala pa ring balita mula sa aking disipulo. Bagamat may ibinalik na balita si Tianyi, may mga tanong pa rin ako. Ang boses ni Dao Sovereign Beiyan ay nagsimulang maging malamig at ang kanyang malakas na espiritual na pakiramdam ay nagsimulang kumalat sa pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion. King of Gods, Kabanata 524. Mahabang pag-iisa. Makalipas ang ilang hininga, ang buong punong tanggapan ng Iron Blood Religion ay naskan ng espiritual na pakiramdam ni Dao Sovereign Beiyan. Sa loob ng pangunahing punong himpilan, ang lahat ng miyembro ng Iron Blood Religion ay nakaramdam ng malakas na enerhiya sa pag-iisip na dumaan sa kanila, at dahil sa pressure ay hindi sila makahinga. Ito ay si Dao Sovereign Beiyan na gumagawa ng kanyang makakaya upang mahanap si Zhao Feng na kulang sa paggamit ng kanyang buong lakas, kung hindi, ang ilan sa mga mahihinang True Spirit Realm Cultivator ay umuubo ng dugo. Senior, wala talaga si Zhao Feng. Kanina pa siya lumabas at walang nakakaalam kung saan siya patungo. Umiling si Timo at bumuntong hininga. Naalala pa niya ang eksena ng maliit na pasang magnanakaw na nagpitik ng mga barya nito habang nakaupo sa balikat ni Zhao Feng habang paalis siya. Gayunpaman, halatang hindi talaga siya pinaniniwalaan ni Dao Sovereign Beiyan, kung hindi niya ikakalat ang kanyang espiritual na kahulugan sa buong punong tanggapan. Sa likod ng Dao Sovereign Beiyan ay ang Heavenly Yuan Clan, isa sa 10 pinakamalakas na puwersa sa kontinente. Pinagpawisan si Timo para kay Zhao Feng. Mataas ang katayuan ni Dao Sovereign Beiyan kahit sa mga sovereigns, at siya ay napakaraming kaalaman. Maaring hindi naging katapat si Patriarch Hong kahit noong nasa kasagsagan na siya, lalo pa ngayong hindi pa siya ganap na nakaka-recover. Higit pa rito, bilang isa sa 10 pinakamalakas na puwersa at isang one-star clan,
ang lakas ng Heavenly Yuan clan ay nalampasan ang Iron Blood religion. Wala ba talaga ang brat na iyon? Binawi ni Dao Sovereign Beiyan ang kanyang espiritual na pakiramdam at bahagyang humihingi ng tawad kay Patriarch Hong. Walang galang ang mga kilos niya ngayon, ngunit hindi niya ginamit ang buong lakas dahil nag-iingat siya kay Patriarch Hong. Sa kanyang paghahanap, kahit na hindi niya mahanap ang kanyang target, nahanap niya ang nakapahusay na kamangha-manghang henyo na si Yu Tianhao. Tianhao, nandito ka rin. Si Dao Sovereign Beiyan ay ngumiti at magalang. Shua. Pumasok si Yu Tianhao sa silid. Nahigitan ng kanyang bilis at layunin ang normal na half-step na Origin Core Realms. Hihihi, kaya nandito ka rin para hanapin si Zhao Fang. Nagulat si Dao Sovereign Beiyan nang matanggap niya ang kanyang sagot. Tama, ngunit hindi ako maaaring manatili ng masyadong matagal. Sumagot si Yu Tianhao. Hindi maiwasang isipin ni Dao Sovereign Beiyan, ang ama ni Yu Tianhao, si Yu Xingchen, ay isa sa pinakamalakas sa mga sovereigns, at ang kanilang background ay hindi simple. Napakadali para kay Yu Tianhao na makapasok sa Three Saint Palace gamit ang kanyang talento. Maaari siyang sumali 10 taon na ang nakalipas ngunit hindi niya ginawa. Sa isang kisap mata, ilang buwan na naman ang lumipas. Canopy Great Country, Transverse Water Area. Sa tuktok ng isang mataas na maulap na bundok na napapalibutan ng berdeng damo at isang batis ay nakaupo ang isang asol na buhok na kabataan. Ang ambon sa kanyang paligid ay kumikinang sa kidlat at umiikot na may parang kutsilyong talas. Hindi gumagalaw ang binata habang kumikidlat sa paligid niya. Kung titingnang mabuti ang mga arko ng kidlat na ito, mayroong isang malabong lilang aura na umabot sa ika-10 ng orihinal na kulay ng Asher. Ang malabong purple na aura na ito ay nagbigay ng mapanirang pakiramdam, at ang isang maliit na bahagi lamang ng mga ito ay nakakaramdam ng anumang bagay sa loob ng ilang milya na hindi mapakali at takot, tulad ng kung paano ang mga hayop ay likas na makaramdam ng isang bagay kung magkakaroon ng isang sakuna. Sa paglipas ng panahon, ang mga butil ng mga lilang aura ay sumanib sa Asher na kidlat. Weng. Isang bola ng kidlat ang nabuo sa palad ng asol na buhok. Sa kaibuturan, mayroong isang malabong lilang kulay. Sa sandaling iyon, ang Asher ball ng aura ng kidlat ay dumobol sa kapangyarihan at, bagaman ito ay mukhang kalmado, ang espasyo sa paligid nito ay tila baluktot. Ang magulo at mapangwasak na aura na nagmumula rito ay naging sanhi ng lahat sa loob ng 10 milya na tumahimik. Meow meow. Isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa ang lumitaw sa balikat ng kabataan, nagising sa aura. Napakalakas ng lilang kidlat na ito. Kung ikukumpara ito sa parehong dami ng Asher Lightning, ito ay 12-12 beses na mas malakas. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kumislap sa pananabik. Ang pangunawa ni Zhao Fang sa Wind Lightning Stone Tablet ay tumataas habang lumilipas ang panahon. Karaniwan, ang kulay purple na kidlat na ito ay nangangailangan ng paglilinang ng kalahating hakbang na Origin Core Realm upang maunawaan, ngunit ang pinagmumula ng enerhiya ng pag-iisip ni Zhao Fang ay napakalakas na sinubukan pa niyang unawain ito bago niya maabot ang True Lord rank. Ngayon, ang lakas ng kaluluwa ni Zhao Fang ay maihahambing sa isang sovereign at ang kanyang mental energy ay kapantay ng isang tao sa half-step Origin Core Realm. Sa nakalipas na ilang buwan, ang kanyang pag-unawa sa kulay lila na kidlat ay umunlad ng husto. Weng. Ang core ng lightning ball ay malabong lila habang ang panlabas na layer ay Asher. Ang dalawang kulay ay dahan-daang nagsimulang magsanib at, na may kulay lila sa gitna, ang bola ng kidlat ay mas malakas kaysa dati. Isang ngiti ng kasiyahan ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Kailangang malaman ng isa na hindi man lang ginamit ni Zhao Fang ang tunay na kulay lila na kidlat laban sa 3 matang santo. Ginamit lang niya ito para maiwasan ang eye bloodline techniques. Kumpara sa dati, ang lilang kidlat ni Zhao Fang ay nadobol sa kapangyarihan, at maaari itong pagsamahin sa Asher na kidlat, na nagbibigay sa kanya ng mas mahusay na kontrol. Shoo! Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay at ang purple na aura sa gitna ng bola ay agad na nawala. Mahigit 2 buwan na akong naglilinang pagkatapos lumabas si Patriarch Hong. Iniisip ko kung ano ang sitwasyon sa Canopy Great Country. Naalala ni Zhao Fang ang kanyang tungkulin bilang Deputy Patriarch. Meow meow.
Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumayo sa kanyang balikat at naghagis ng ilang lumang tansong barya sa hangin. Saka ito umiling. Gusto mo bang ipagpatuloy ko ang paglilinang? Tumigil si Zhao Fang. Lumabas siya sa pagkakataong ito dahil sa maliit na pasang magnanakaw. Naniniwala siya sa kakayahan ng maliit na magnanakaw na pusa na maiwasan ang panganib at kasawian. Kung nakabalik siya sa Iron Blood religion kung saan maraming problema ang kailangan niyang asikasuhin, hindi magiging kasing ganda ng pag-unlad ng paglilinang niya ngayon. Sa makatuwid, nakinig si Zhao Fang sa maliit na pasang magnanakaw sa pagkakataong ito. Sa Patriarch Hong, isang soberano, na nagbabantay sa Iron Blood religion, wala akong dapat ikabahala. Ipinikit muli ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Sa susunod na ilang araw, sinimulan niyang subukan kung paano isama ang kanyang Wind Lightning Inheritance sa ilang aktwal na diskarte sa pakikipaglaban. Pagkaraan ng 10 araw, nakatagpo si Zhao Fang ng bottleneck sa mga tuntunin ng Wind Lightning Inheritance. Meow meow. Inihagis ng maliit na pasang magnanakaw ang kanyang mga barya at muling umiling. Mabuti. Nagpalit siya ng direksyon at pinagsanib ang kanyang kamalayan sa Ice Imperial Spear. Sa pagkakataong ito, nakatuon siya sa kanyang bloodline power at naiintindihan ang nilalaman ng Ice Imperial Spear. Makalipas ang 1 buwan, nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang. Nang imulat niya ang kanyang mga mata sa pagkakataong ito, may isang malakas na paniniwala na kumikinang mula sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na si Zhao Fang ay talagang pumasok sa pag-iisa sa loob ng 3 o 4 na buwang sunod-sunod. Hindi pa ako nag-iisa ng ganoon katagal. Nagsimulang isipin ni Zhao Fang ang nakaraan. Hindi man lang siya inabot ng kalahating taon para mag-cultivate mula sa 2nd rank ng Consolidated Realm hanggang sa 7th rank. Meow meow. Inihagis ng maliit na pasang magnanakaw ang mga lumang barya nito at inirekomenda pa rin si Zhao Fang na huwag bumalik sa Iron Blood religion. Naabot ko na ang mga bottleneck sa bawat aspeto. Walang magiging epekto kung mananatili ako sa pag-iisa. Umiling si Zhao Fang. Ito na ang pinakamatagal na panahon na nananatili siya sa pag-iisa. Ang Wind Lightning Stone Tablet, ang Ice Imperial Spear, at ang kanyang Eye Bloodline ay umabot na sa mga bottleneck na hindi niya malalampasan sa maikling panahon. Tara na. Isang layer ng kidlat ang tumakip kay Zhao Fang habang siya ay kumikislap sa hangin. Makalipas ang ilang araw, ang pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood religion. Isang azure purple figure ang kumislap pababa mula sa mga ulap, lumapag sa harap ng malaking bulwagan na may mapanirang aura. Gayunpaman, sa ikalawang pagdating niya, naramdaman ni Zhao Fang na may mali, at ang kanyang puso ay biglang nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Zhao Fang, kung hindi ka pa nakabalik kaagad, aalis na ako. Isang tinig na puno ng hangarin sa labanan ang tumunog mula sa ibang seksyon. Tumingin si Zhao Fang sa direksyong iyon at nakita ang isang itim na buhok na kabataan na nakaupo sa tuktok ng isang bulwagan. Yu Tianhao. Nagulat si Zhao Fang. Bakit nandito si Yu Tianhao? Nang siya ay nagulat, ang Heaven Earth Yuan Qi sa malapit ay nagsimulang gumalaw, na bumubuo ng isang malakas na aura. Zhao Fang, ang matandang ito ay naghihintay ng ilang buwan. Isang matandang boses na may malamig na hangarin ang umalangaw-ngaw mula sa tuktok ng isang gusali. Shua. Isang matanda na nakasuot ng puting damit ang lumitaw sa harap ni Zhao Fang. Soberano. Naninigas ang katawan ni Zhao Fang. Pakiramdam niya ay mas mahirap ang bawat kilos kaysa dati. Pwede bang magtanong sa senior? Naramdaman ni Zhao Fang na pamilyar ang nakasuot na puting elder na ito. Ako ang Grand Elder ng Heavenly Yuan Clan at ang Master ni Zhao Yufei. Malamig na sumigaw si Dao Sovereign Beiyan. Ang Master ni Yufei. Dao Sovereign Beiyan. Sa wakas ay napagtanto ni Zhao Fang kung bakit dumating si Dao Sovereign Beiyan. Gayunpaman, bago pa masabi ni Zhao Fang ang iba pa, isa pang malakas na malamig na aura na katulad ng kay Dao Sovereign Beiyan ang lumitaw. Si Zhao Fang ay suminok at naramdaman na parang nagyelo ang kanyang bloodline. Isa pang soberano. Sino ito? Naramdaman ni Zhao Fang na pamilyar din ang aura na ito. Pag-angat ng ulo, natigilan siya sa nakita. Sa ulap, may isang dilag na may hawak na tungkod ng yelo. Nakasuot siya ng korona at para siyang diyosa ng nyebe.
Mystic Ice Queen. Huminga ng malamig si Zhao Feng nang makilala niya ang pagkakakilanlan ng ibang sovereign. Ang dilag na ito na may hawak na staff ng yelo ay ang pinuno ng Mystic Ice Palace at siya ay nagpakita sa Northern Star Stand. Sumili ang pagkalito sa mga mata ni Zhao Feng. Maaari niyang hulaan ang intensyon ni Dao Sovereign Beiyan, ngunit ang tanging konektado sa kanya at sa Mystic Ice Queen ay ang kanyang disipulo, si Goddess Bingwei. Gayunpaman, ang awayan sa pagitan ni Zhao Feng at Goddess Bingwei ay kabilang sa kaharian ng nakababatang henerasyon, at hindi naman talaga ganoon kalala, kaya hindi iyon magiging dahilan upang personal na dumating ang Mystic Ice Queen. So, ang mga figure ng isang lalaki at isang babae ay lumitaw sa kanyang kaliwa at kanan. Ito ay isang gininto ang buhok na kabataan at isang kagandahan. Three-eyed Saint, Goddess Bingwei. Nagkontrata ang mga mag-aaral ni Zhao Feng. Nagkaroon siya ng mga hula matapos makita ang Three-eyed Saint. Zhao Feng, may kaugnayan ba sa iyo ang pagkamatay ng aking ama sa anumang paraan? Malamig at malakas ang boses ng Three-eyed Saint.